Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So, what's up mga kubag? I'm back. Ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Chinan. Okay. Guys, eto na. Atmos Tournament 2 Finals, Dave Denver versus Blazer. Okay. Tangina, parehas trope. Really shit, no? Gusto ko lang sabihin sa inyo na parehas tropa, Dave Denver, Blazer, parehas ko nakakausap sa mga events, Motus, Flip Top, Insane, syempre, FRBL. Ayan, mga nakakausap ko yan once na pumunta ako ng event. Pero ayun, andito tayo sa battle nila. At tangina, grabe yung battle na to. Andito ako nung live, napanood ko to ng live. At props kay Blazer. Pero nung live alam ko pinost ko naman sa page ko yung yung announcement, 'di ba? Kung sino yung panalo. So, congrats kay Blazer, ang pangalawang kampiyon ng Atmos or ng Insane. So, si Stuki yung una, which is na-review na rin natin yon nung February, at si Blazer yung pangalawa. Sana magkaroon ng Vinsane, baka naman magkaroon sana ng champ versus champ. Stuki versus Blazer. Diba? Magandang yun. Magandang battle yon. Tapos, bigyan mo sana din kami, or bigyan mo din sana kami ng Dave Denver versus MJC. So, what do you think, Vinsane? So, diba? Pero, yun. Going back, Finals, Atmos 2. Sige, straight to the point. Straight to the point na tayo. Props at congrats kay Blazer. Pero ako personal lang naman. Sa tingin ko, nakuha ni Dave yung battle na to. So, malakas yung baon ni Blazer sa sa battle na to. Pero I think mas effective si Dave. Mas bumabakat yung mga suntok niya dito. So, tignan natin sa video kung magbabago ba yung boto natin. So, huwag natin patagalin. So, game. 32 lives lang to per round. Game. Natin, unang banat, Dave Denver. Yeah! Okay. Sa mga gustong umiscore ng damit na suot ni Dave Denver na champion. So, nakita nyo naman siguro yung bago nating intro. You can check out on our Shopee account. Meron na po tayo nun. So, sana bisitahin nyo, sana supportahan nyo rin ako kung yung clothing ko, na kung paano nyo sinusuportahan yung YouTube channel natin. So, hoping. So, game. Game! Mula elims hanggang semis, malinis ang mga laban kong naipundar. Samantalang to sa MJ, sa buhatan ay naging bulgar. Kaya ako yung nagsusut para sa title. Wala nang dadaing dun par. Kaya nga sa final stage, binigyan ng blazer para lang maging formal.
Para matupad Okay. tong dream match, yung mga hurado, ginawang kasangkapan netong mga damuho. At nagmukha ng PSP, oo, ganyan nila nilaruto. Si Vince nagbistula na gasul at sumakto yan sa punto. At ginatungan niya yung blaze para gumanda pagkaluto. Pero sa Okay. dalamong apoy, di ako madadarang bano. Kasi kung sapat ang iyong init, Badyok MJ, di mo nagawang abo. Kaya paano pa magsisiga? Okay. Kung kita ngang ikay natupok sa nakaraang laro. Kung di mo nga napatay yung MJ, paano pa tong masamang damo? Kung di mo nga napatay yung MJ, paano ba tong masamang damo? Pero di naman daw siya tinalo ng semis. Kaya wag na kayong mag-iyakan. Pues kung feeling mo di ka tinamaan dun sa MJ, ngayon makakatikim ka ng magandang bigayan. Pero kahit ang wag ng likha niyan, siya pa rin daw ang bagong basihan dito sa Insane. Daming bastot ba agat? Dahil ba bumibenta to sa lahat? Porke ba sinabi na bordado, masasabing meta tong katapat? Okay. Tinutukan kita, Blaser! Yan ay Dehins bogus. Kaharap mo na Denver tong goods. Kaya burado tong bordado sa tulad ko na laser focus. Ilaw pa tong tato ang Okay. binigay mo. Di lalampas kahit mag-all in. Kahit magpaawakin pa tong bordado, siya yung lalabas na Robin. Bugbog sarado yung bordado. Harap-harapang mamamaltrato. Dahil kung usapang punches, ako'y apo ang ud tumatatak sa manong-mano. Kaya sa Okay, ganda yun. mura. Sa kada parte, lalapat ang hits. Yan ay aaray din. Hanggang makita nyo tong tatuan ng mga itim na sa pasana parang Carabao skin. Ulit. Dapat ang hits. Yan ay aaray din. Hanggang makita nyo tong tatuan ng mga itim na sa pasana parang Carabao skin. Okay. Na parang Carabao skin, hangad na daw maipagpaluan sa kapwa Pratman. Sa hamong yan, yung gara loose, brad. Ngayon na kayo nakatodo, tsak luluhod pag binigyan kita ng full blast. Nubas! Who's that? Pokemon? Charmander? Kasi binubugan niya yung panay Fireboy. Pas matutupo kaya ang slap soil. Testingin natin init mo, ngayon nakatapat mo Blastoise. You should stop, boy! Kasi wala ka na magandang mabahagi. Samantalang pag ako nag-perform, yung crowd wala yang nasasabi. Binibigay ka nilang nais. Oo, maganda pinapakita ako sa stage, kaya paano mababato ng kamatis? Ngayong maayos siya'y kumasa. Pues nagkamali ka ng decision man. Kasi paano tatalab yung blaze ngayong fire prevention man? Yun. Ano? Putang ina. Kaya sino mga pumusta dito? Pues panoorin niyo yung idol niyo kung paano malulubog sa gera. Tsak mabubugbog sa letra sa mga susunod na eksena. Lahat ng tinayaan niyo sa kanya magiging abo. At yan ang bubuod sa eskema. Dahil ang mga pumupusta sa blaze, mga nagsusunog ng pera. Ano? Putang ina! Bang ina. Ako'y 13-0 sa Rizal! At lahat ng nagpilit humarang dinerecho at taol. Kung ayaw mong sunod na mabaon ay huwag nang mamag-asa, tol. Di mo ako kaya gago. Kaya sa kampyonato huwag ka na maghahabol. Kasi paano mo mahahawakan yung titulo kung yung kalaban mo untouchable? Pangalawang titulo na yung kukuhain. Kaya malabo na mapigil mo pa to. Kaya magiging second ka lang para sa title. Ako second title ko na to. Putang Bumawi ina. ka, tol. Bumawi ka. Putang ina. Woo! Okay. Slow start si Dave. Real shit. Real shitan lang tayo dito So, alam ko mapapanood to ni Dave. Alam ko mapapanood to ni Blazer. Slow start si Dave dito. So, Dave, maski nung live, medyo natagalan ako sa pag-angat ng energy, 'di ba? So ang bagal lang facing ni Dave, kumbaga saan ba nag-start pumalo yung yung or tumatak yung mga suntok niya dito. Yung hindi ko na maalala. Pero mga tumatak sa akin is yung Who's That Pokemon, Charmander, katapat mo Blastoise, yung magiging abo, tumataya sa blast, pera, ba yun? Yun ba yun? Something ganon. So, basta slow start si Dave.
Pero yung second half, pucha, dumikdik siya doon. Tapos ang angas pa nung ender ni Dave dito, no? Na bumawi ka tol. Grabe. Okay. Actually, yun lang yung masasabi ko eh. Slow start si Dave. Medyo nahahabaan ako sa mga setups niya doon sa early part ng round. So, ang dating is mahaba yung setup kasi hindi masyado nagpe-pay off eh. So, hindi kinakagat ng tao yon. So, para sa akin din nung live, ano yun eh, parang hindi tumatama, hindi kumokonekta kay Blaser. Ganun yung ano ko, yung take ko nung live at ganun din yung naging take ko dito habang pinapanood ko siya. So, as is, slow start, paangat ng paangat hanggang sa kumokonekta na yung mga malalakas na suntok ni Dave. So, ayun lang. Live at video, same yung naging take ko sa round 1 ni Dave. So, I think dito na magkakatalo sa round 1 ni Blaser. So, let's see. Malakas yung second half ng round ni Dave pero sa first half medyo mabagal eh. Slow facing siya doon. So, if magiging effective agad si Blaser dito sa round 1, possible ibigay natin to sa kanya. So, ayun. Pakinggan natin. Kaya magiging second ka lang para sa title. Ako second title ko na to. Ang lakas nun. Bumawi ka. Ang lakas nun, gogi. Game. Dinamay si MJC. Hatol sa semis. Tingin mo doon masakit, bro? Yang mas magaling doon yung mahina, pinagaling ko. Si Uncle at Makoy, sila na sermonan ng buro. Halos walang imikat arte. Si MJC tinulugan ko't na napili na kampante. Ngayong outstanding na tong student, parusang bibigay mas grabe. At dun sa tatlong nauna ay merong didi pang kaklase. Ibang klase tong professor. Pag nag-ankle break sa court at nakatagpo mo sa center, merong last name na Gasol. Okay. Merong last name na Gasol. Miski si Dave, against sa all. Pagkat unsafe ang Blaze Cabrol. Hinarap yung pupil sa pader na para kang nag-face the wall. Sinabing semis daw ay luto. Yun ang sumbat ng mga yan. Lahat nga routing sa Blaser sinong ugat ng dayaan. Inako at siyang napasa ng pagkurap lang sa kaban, kagawad ba? O yung presidente ang utak ng nakawan? Sige, usapang nakawan. Ito punchline, naka 1-2. Sa pililya naka-headline, sa baras malabo ka sa front view. Ngayon ang gutom lumabas. Touchdown na sa drive-thru, kaso mali ang order ko na Putang ina. Grabe yung ano. Pinutol ko lang sorry Grabe yung technicalities ng yung sulat ni Blaser. Sobrang sobrang na-appreciate ko yung pagiging technical niya dito. Grabe yung sunod-sunod na na mga punto. Hindi masyadong nakukuha ng crowd yun, pero tangina kung papakinggan yun ng mabuti yun. Grabe yung mga niya doon. Punto niya doon. Tsaka ang linis din ang linis din kung paano niya ini-spit yun, dinideliver yung mga ganong klaseng linya. Galing. Sa pililya naka-headline, sa baras malabo ka sa front view. Ngayon ang gutom lumabas. Touchdown na sa drive-thru, kaso mali ang order ko na champ. Dapat rap yan para part 2. O champ ka sa Rizal. Pero hindi yan magmamater. Kahit itapat nyo sa may titulo, mas magmumukha yung squatter. At namatayan ka daw ng tatay. Pero wala akong father angle. Pero kung saan ka lilibing ay hawak ko ang mother title. Ay. Lakas Ito'y nun. fraternal dispute. Taina, ang lakas nun. Kung saan ka ililibing, hawak ko yung mother title. Aray. Okay. 'Di ba? Technical si Blaser, pero ramdam mo yung punto ng bawat linya. Ganon ka
ganun ka pulido magtahi ng mga linya si Blazer. Title. Ito'y fraternal dispute sa malalim na ugnayan tila bangkayang panawid. Tanaw bangkayang kapalit ng hataw bangkay niyang malamig. Mabibigyan ka ng sagad. Walang half swing na hatid, sosolohin yung mahihita. At walang hating kapatid. Walang kwenta manalasa. Ako'y rekta manalasa. Halos maoblong na yung round sa lakas ng puwersa na tatama. Nakisquare ka sa akala. Ano ulit? Sorry. Walang half swing na hatid, sosolohin yung Kala nyo di ako nakikinig Lagi kailangan nating finals to, kailangan natin maging detailed dito. Mabibigyan ka ng sagad. Walang half swing na hatid, sosolohin yung mahihita. At walang hating kapatid. Okay. Walang kwenta manalasa. Ako'y rekta manalasa. Halos maoblong na yung round sa lakas ng puwersa na tatama. Nakisquare ka sa halos maoblong na yung round sa lakas ng tatama, puta. Ang hating kapatid. Walang kwenta manalasa. Ako'y rekta manalasa. Grabe yun. Halos maoblong na yung round sa lakas ng puwersa na tatama. Nakisquare ka sa akala na parehas samantala. Pinakitaan out of shape hanggang kaselda mabahala. Mula sa iisang pangkat na kinikilala sa patunay. Sa battle rap o kahit prat, abay mahiya ka sa alumni. At dahil finals na to, Dave, ibuhos mo nang wala ring hupa. Ito'y usapan ng leon. Ubus na yung mga salim pusa. Dave, pakinggan natin yun. Utang ina, what a ender din. Grabe yun. Grabe yung ender ni Blazer doon. Dinis niya yung mga kasali. Mo nang wala ring hupa. Simpleng linya pero aaray ka talaga, di ba? Narinig kayo na umaray doon. Ito'y usapan ng leon. Ubus na yung mga salim pusa. Aray ko. Sino nagsalita nun? Okay, putang ina, dikdikan pala talaga siya. Ito real shit. Ni-real shit ko na yung take ko dun sa round 1 ni Dave nung live tsaka ngayon dito. Pero sa round naman ni Blazer, syempre real shit din natin to. Okay, nung live real talk. Nung live since technical si Blazer, parang ang hirap sundan ng mga ganong linya on live Kasi syempre, hindi mo siya pwedeng hindi mo siya pwedeng i-pause, mag-backward. Hindi, tuloy-tuloy 'yun. So parang may kumausap lang sa'yo ng konti, puta, di mo na maintindihan along the way. So kailangan focus, kailangan nakikinig ka talaga. So, ayun, nung live, binigay ko kay Dave 'yon. Malinaw. Kasi yun nga, isa sa mga dahilan is hindi ko masyadong maintindihan yung pinupunto ni Blazer doon. Kasi nga, sobrang technical niya doon. Kita niyo, actually, ganito talaga magsulat si Blazer. Technical siya. Tapos, naging malakas pa yung second half ni Blazer. So, isa siguro yun sa mga dahilan or nakatulong yung second half ni Blazer na tuloy-tuloy, sunod-sunod yung mga haymakers niya. Plus, hindi ko masyadong maintindihan yung mga pinupunto ni Blazer nung live. Kaya nung live, binigay ko yun kay Dave. Pero ngayon, since online, YouTube, pwede na tayo mag-pause, pwede na tayo umulit ng lines. Ang dami mga nakasingit na effective punchline or effective tawag dito, punto ni Blazer. Actually, ayun, yung ito'y usapan dalawang leon, ubos na yung mga salimpusa. Yung ibabaong namatayan ka daw ng tatay pero wala akong father angel, pero kung saan kita ililibing, hawak ko yung mother title. Diba? So, simple pero puta madiin eh. Ang hirap pala. Ang hirap ng round 1 pala. Nung live, parang ang dali lang bumoto eh. Diba? Pero ito
mas mabilis nakuha ni Blaser yung momentum. Actually, sa momentum nagkatalo. Para sa akin, kung paano ko siya napanood both round 1 at both video at live, magkaiba yung nagiging magkaiba yung boto ko actually. Round 1 sa live, binigay ko yung kay Dave. Pero pagdating sa round 2, pagdating sa review, mas napansin ko na mas nakuha agad ni Blaser yung momentum. Ang bagal kasi talaga ng facing ng kay Dave sa sa round 1. Sabi ko nga sa inyo, live at dito sa video, nabagalan ako sa facing ng mga punchlines ni Dave. Yung setup okay lang naman, pero pagdating kasi sa pinaka punchline, hindi masyado nagpe-pay off, kaya sayang. So, yung buong first half ni Dave, ganun yung story. Then, pagdating sa second half, ayun na. Pumalo na yung mga malalakas na punchline, mga haymakers, 'di ba? Kita nyo naman. Blaser, same ng aware naman ako na ganito yung sulat ni Blaser before pa sila magtapat dito sa finals. Alam ko na technical talaga to magsulat. At kailangan mo talaga ng dobling tenga para maintindihan yun. And para sa akin, mas nakuha agad ni Blaser yung momentum dito sa pamamagitan ng mga effective yung mga singit-singit na mga punto. Doon niya nakuha So dikit yung battle. Gusto kong bigyan ng tabla yun, 'di ba? Kasi para sa akin enough yung second half ni Dave para pumantay doon sa pagkuha ni Blaser ng momentum ng mas mabilis. Okay, so ang hirap i-judge pa. Kasi style clash kaya sobrang hirap. Ito si Dave more on 4-bar set, tapos punchline. Si Blaser naman more on technical, 'di ba? Tapos singit-singit yung mga effective, yung mga singit-singit na mga linya. So ang hirap i-determine nun. Kaya actually ito kung hindi kayo nakapunta nung live, sobrang tagal ng judgment dito. Kumbaga tapos na yung battle, si Vincent po siya hindi pa makapag-decide kung sino-sino yung mga judges, or hinahanap niya yung mga judges. Yung iba nagtatago na kasi ang hirap talaga mag-decide. Ganon kahirap mag-decide. Tabla ko yung round 1. So mahirap mag-decide sa ganong performance. Sobrang hirap noon kasi hindi mo pwedeng i-judge yung ganong klaseng match up or ganong klaseng tapatan kung yung second half lang yung umangat, kung mas nakuha agad yung momentum. Hindi mo pwedeng i-judge ng ganun. Kailangan mo makita both positive and negative. And sa tingin ko, yung nakita kong difference and similarities is tie talaga. So, round 1 tabla sa 8. 8 muna. Kakalmahan ko muna. 8 muna yon. So, round 2, pakinggan natin. Siya daw ay kusang napansin ni Enigma. Isang kabulaanan, naku po. At bibigyan ko kayo ng mga dahilan na hindi yan totoo. Game? Yeah. Pinatato mo ka ni Enigma. Pinost sa FB. Bakit? Para makita ni Arik. 10 taon na daw siya nanonood ng Flip Top Live. At kada tapos ng event, magpapapicture. Pero di lang yun ang reason niyang bugok. Bubulong pa yan ng, boss, ako nga pala si Blaser, bakit MC din, baka pwede niyong mapanood. Bakit? Para makita ni Arik. Nagpanggap na jowa ni Lax sa big stage kahit labag sa loob. Bakit? Para makita ni Arik. Kaya buko ka na, tanga-tanga. Pansinabat na alata. Di ka kusang napansin ni Arik. Nagpapapansin ka lang talaga. Ganda-ganda mong lalaki, attention seeker ka. Nakaka-bad trip ka, bro. Para sa market ba to? Pogi ka na, papansin ka pa. Yan ang pangit sa'yo.
Pero bakit niya nga ba Ayos. ginagawa yan? Dahil sila Manda at Rapia namamayagpag na yung mga tinuring niyang kasabayan. Kaya para makasunod sa yapak nila, sariling pagkatao, tinapakan. Pues eto sampal ng katotohanan ng bumukas ang kamalayan. Nabagaling ka naman, Blaser. Takot ka lang mapag-iwanan. Sabit kasi sa kasikatan o apurado yung tisay. Sa dinami-raming nabigay na pruweba, wag na mag-deny at kahit pag nilay-nilayan labong maitanggibay na ikaw yung kamatis na nagnanais maging apple of the eye. At ang Ngayon pa lang pumasok yung Haymaker, di ba? So nahabahan ako sa mga setups ni Dave dito. So alam ko kaya naman ni Dave magsingit agad ng ng suntok sa mga every 2 lines eh. Pero yun, medyo nahabaan ako and malaking malaking kabawasan yon. Syempre finals to. Ang daming parang ang haba nung ang haba nung dead air tapos biglang pa-punchline ng ganon. Yes, effective. Pero after nun, dead air ulit. Tapos, 'di ba? So parang gano'n yung nagiging story. Ayun, tara mo. Nag-umpisa na tayo sa round ni Dave. Yung setup niya dun sa yung angulo niya about dun kay Arik. So, okay naman 'yon, pero parang hinahanapan ko ng effective na suntok na babakat or tatagos kay Blaser. Diba? So, pero parang ang dating is ang pinaka naging land, kung saan lang nagland is yung attention seeker, pogi ka, yan ang pangit sa'yo. So, parang, 'di ba? Ang ganda ng mga setup niya, maganda yung punto, maganda yung gusto niyang iparating, tapos parang para sa akin hindi worthy yung ganong punchline lang. So, ayun lang, para sa akin lang naman. Mas nabe-breakdown ko kasi siya since video na siya. Pero ayun, puta. Mahirap eh. Ang hirap ng ganitong klaseng match up or klaseng review kasi si Dave, nakita ko yung run niya dito sa Utmost. At lahat yun, tinambakan niya. Diba? Lahat yun tinambakan niya. Siyempre, andun yung expectation naming lahat na kailangan mas malakas pa. Although, malakas naman yung pinakita ni Dave dito. Pero, ayun nga, kung ipapakinggan mo siya ng mabuti, i-breakdown mo siya ng mabuti, mas salansan ng maayos yung mga punchlines niya sa mga past battles niya. Lalo na kay yung laban niya kay Dykes, laban niya kay Shoja. Tangina body bag, pre. Yun ito real shit. Yung laban niya kay Shoja tsaka kay Dykes, tangina grabe yung niya doon, mga nalatag ni Dave doon. So ako ine-expect ko ganun din yung mapapakita niya. So ayun, habang bine-breakdown natin siya ng live, ayun, nakikita ko na yung mga lapses ni Dave. So yun, tuloy tayo. Is maging apple of the eye. At ang next topic natin ay pandedekwat mo ng linya. Kasi yung linya niyang hari na pangmasa, palayan, inaral yung batas, mag-aabogado. Di ba ay tipsy di yung galing? Yung linya mo kay JN na matatawag pa bayang ama. Linya ko yung kay Chanel, puta, inagaw mo pa sa akin. Sa bagay, politiko ka nga. At nasa Pilipinas tayo. Kaya yung sitwasyon dyan din mahalaw. Kasi dito, kung sino pa yung naka-blazer, yung pa yung mga magnanakaw. Ba't kasi kinuha mo yun, malakas yun. Dahil ba sa views at benta ng ticket mo, ganun ba? Basta gagawin ko, malalagot siya. Makakahon na, mababaon pa, mapapatumba, lasug-lasug pa ngayon sumagot ka.
Kung mapapakinabangan mo pa ba tong kamatis ngayong nakikita mong lamog na? Ano, kamusta? Okay, malakas yan. Trastukan kay Makoy sa FB. May moral lesson ba? Pumatol ka sa may brain damage? Ano bang utak meron ka? Oo, naipagsagutan sa buang. Patunay lang na weak yung knowledge. Kaya hindi man lang ako na-challenge. Kasi kung nauuga ka nga ng kulang-kulang, paano pa sa complete package? Tumo ba ng linya na masavage? Sige palag, kahit sa among papapa mo. Tipong pag dinamay ko siya tapos sumagot, makakatikim yun ng suman, luto ng lola ko. Pero siya daw ay FRBL God. Ganto, porket nagtutunog malalim, tinawag mo yung sarili mo na Diyos, ba't nung FRBL 1 up 2 kayo yung lumod sa akin? Kaya dito, durog ka nga rin. Di ka masasabing banta, napakadaming satsat, pero wala ding ambag sa kabagaling pangkat, napakawak din mag-rap. Piling palaging angat sa amin, pero palaging laglag. Kasi ilang beses na yang nag-try sa tournament. May gusto kasing patunayan niyang bugok. Pero kahit ano pa ang gawin, siya ay di makalusot. Alam mo sa sarili mo na di mo kaya mag-champion. At mas masakit tong linyang kasunod, na kahit makailang subok ka pa, yan ang katotohanan na hindi mo malulok. Hey, Blaser, pakinggan natin, oh. Putang ina, ayoko na. Pinapahirapan ako ni Dave. Parang gusto ko na itigil. Litang ina, seryoso, parang ayoko na ituloy yung review dito. Ang hirap. Dave, may binago ka ba sa sulat? Ayan, question yun kay Dave. Kasi yun nga, battle mo kay Soja, battle mo kay Dykes, iba yung sulat mo doon, iba yung approach mo doon. Sunod-sunod yung mga effective punchlines. Tapos, laban kay Blaser, oo, malalakas yung kamatis na reference, malakas yun, pero maraming maraming dead air moments, and ang hirap balansehin, no, kumbaga hirap balansehin yung mga dead air moments sa mga effective punchlines, kasi hindi mo alam kung pantay ba sila, kung angat ba yung maraming dead air, or kung mas angat ba yung mga effective na punchlines. Di mo matansya. Ang hirap. So kaya question yun kay Dave, kung iba ba siya ng sulat or ng strat sa battle na to. Kasi ako para sa akin naiba. Para sa akin naiba. Hindi ganito magsulat si Dave, hindi ganito yung performance na napanood ko against Soja, against Dykes, or pwede rin naman natin sabihin na dahil Blaser na yan, kaya kailangan pa ng mas malakas na approach, mas madiin pa na mga anggulo, mas effective pa na Blaser. So ayun yung mga mga kailangang i-consider, 'di ba? Kung bakit ganito yung performance ni Dave. So, ayun lang. Ang hirap talaga. Pero pakinggan natin muna si Blaser dito. Game. Yo. 32 lines ang usapan. O nasa Atmos to na manual. Disqualified daw automatic, stricto dapat pagka-final. Kalat yung sulat parang bandal. Bulto-bulto parang walang partial. Ako agaw sa drive mo na para lamang naka-hot car. Kaya few words, pero well constructed. Patalasan maging artist.
Yun ang fuel combination na ginamit sa mechanics. Pero kung mandaya para sa pera, magkagipitan man these days, si Didi need ng dirty money nang may mabunot just in case. Pag gumuhit to, may sipa. Pagdating sa battle, deadly brew, walang baras sa lalamunan ngayong nasa medium XP2. Kalkulado bawat sulat at sinet na rule, mare-review, nalitaw yung shock. Value check, manunuotong 32. Okay. Bahaton nung sa... Shaquille O'Neal, 3-2. Okay. Manunuot, 3-2. Tangina, grabe yung sulat ni Blaser. Putang ina. Pinapahirapan din ako ni Blaser eh. Value check, manunuotong 32. Bigit bahaton nung sa semis, at least palitan na pang classic. Yung 3-2 naging angle at nagamitan pa ng magic. Maging galing! Battle rap. Ayun, actually nung live, nagustuhan ko rin yon, yung ano na yon, punto na yon, no? Kasi 32 lines, na-explore niya pa yon, na-explore ni Blaser yon, naging creative siya doon sa part na yon. 32 lines, naging 3-2, tapos Shaq, which is Shaquille O'Neal, nanunuot, which is suot niya na O'Neal na 32, 'di ba? So, ang creative ni Blaser sa ano na yon, sa part na yon. Bigit bahaton nung sa semis, at least palitan na pang classic. Yung 3-2 naging angle at nagamitan pa ng magic. Maging outside galing, battle no? rap. Galing. Kagawad. Pangalan ko, ino-honor. Multitasker, kaya 3-2, ginawa kong triple double. At speaking of kagawad, grabe, ang dami niyang laro dun. Ngayon ko lang nasilip yun, men. Ang dami niya palang laro dun sa 3-2. Nagsimula sa 32 lines, Shaquille O'Neal, 3-2 na score nila ni MJC, Magic, suot niya ata is Orlando Magic ata. Hindi ko na matandaan kung ano yung suot na jersey ni Blaser dyan. Basta O'Neal yan, 32, tapos Magic, 'di ba? Wow, yun lang, wow. pangalan ko, ino-honor. Multitasker, kaya 3-2, ginawa kong triple double. At speaking of kagawad, di ba si kagawad Sergio Pasha, ginawa mo ng kanta? Siyempre, pera umiral. Kaya walang batas pagpili. Kaya yung kanta umere na parang saranggola nung makapaglabas ng pisi. Tas galit kay Marcos pagkat Pinas. Binaboy daw lakas mandire nitong gumagawa ng jingle, bigla nagtataas ng ihi. Kung easy money palit boto basta may pera ang kamay, mahiya ka doon sa mahihirap, halos magbenta ng atay. Tas ang sisi sa gobyerno, ganong eksena lang sanay. Maglagay kayo ng may kwenta, imbis magkwenta ng lagay. Kaya saan lalamang si Didi? Baka pagiging champion ng maging tugon. Ako battle MC, politiko, sa dalawang trabaho ay naging gutom. O wala akong belt at mas naging tuon sa pagtulong, mas naging lulong. Inuna ko yung kapwa ko, naghihigpit ng sinturon. Miski magkaibang profesyon, pero malayang natatawiran. Nababalansin ng kagawad, hindi na para pa magkapitan. Realidad o battle rap? Tanong may ilalamang ka pa ba? Kung kayang-kaya kitang ibadibag alin man sa dalawa. Ay, gago ka. Game, last now, game. Ay, nagusto ko to. O battle rap? Tanong may ilalamang ka pa ba? Kung kayang-kaya kitang ibadibag alin man sa dalawa. Game, last now, game. Fuck. Ayoko na. Dapat pala hindi ko muna ni-review to. Okay. So, unahin ko na agad. Kung hindi kayo sang-ayon sa mga bago nating viewers, sa mga bagong viewers or maski sa luma, kung hindi kayo sang-ayon sa nagiging breakdown ko sa battle na to, free naman, no? Free naman
free naman tayo mag-usap sa comment section kung ano yung opinion nyo, no. Hindi naman ako nakikipagtalo, no, sa comment section. Hindi naman ako nakikipagtalo. So kung ano yung tingin nyo sa battle na to, go, let's talk about that. Ayun lang naman. Pero magkaiba, sobrang naninibago ako. Ato, gusto ko lang muna magkwento since round 3 na, uling round na. Sobrang iba, men. Ibang-iba yung experience nung live at ibang-iba yung experience ngayong nire-review ko siya. No? Mas naiintindihan ko kasi yung kay Blaser ngayon. Ayun lang. So, real talk. Mas naiintindihan ko yung kay Blaser ngayon. Lalo na yung ender niya na kung kaya katang i-body bag alinman sa dalawa. Yung 3-2 na sobrang naging creative niya sa part na yon. Hindi ko kasi napansin yung part na yon. Kumbaga para sa akin ang haba nung schema. Nung live, para feeling ko ang haba naman ng schema dun sa 3-2. Hindi ko nasundan yung istorya, yung punto na gusto niyang ihatid. So para sa akin, ang dating nun is dragging. Pero ngayon, nire-review ko siya. Ina-creative pala niya ginawa. So props doon kay Blaser. Litaw yung pagiging technical niya talaga dito. Hanep. Then kay Dave, sabi ko nga, yung approach ni Dave sa round 1, nung napanood ko siya ng live, tsaka ngayon, same. Nabagalan ako nung live, nabagalan ako sa approach niya dun sa round 1, kasi, yun nga, ang tagal pumasok ng mga punchline nahahabaan ako sa setup. Pero, pagdating sa second half ni Dave, umarangkada siya dun. Ano yun? Real talk yun. Pagdating ng second half, round 1 ni Dave, umarangkada siya. So, yun, syempre sabi ko nga, ang hirap balansehin ng ganong performance. So, tinabla ko yung round 1 sa score na 8, kinalmahan ko lang. Round 2, ganun pa rin. Slow start ulit si Dave. Sabi ko nga, 'di ba, meron nga akong question na iniwan kay Dave sa review na to. Kung nag-iba ba siya ng strategy sa sulat, kasi battle niya kay Shoja tsaka kay Dykes, hindi naman ganito yung yung performance, or hindi naman ganito yung approach niya. Kumbaga, dun sa past 2 battles na napanood ko, siksik sa mga effective haymakers or punchlines. Pero ngayon dito, mas para sa akin, maraming mga dead air 'di ba? Tapos papasok yung isang punchline, na isa, tapos ulit, mag-set up ulit si Dave. So, feeling ko yun nga, naiba. Then kay Blaser naman sa round 2, mas na-appreciate ko ngayon. Baliktad sila. Nung live, mas na-appreciate ko si Dave. Then hindi ko naman maintindihan si Blaser nung live. Ngayon naman, nababagalan ako sa facing ni Dave, kasi ang tagal nga pumasok ng mga punchlines niya at haymakers niya, na hahabaan ako sa mga setups. Then kay Blaser naman, especially round 2, nakita ko naman na in a creative way niya ginamit yung angulo na yun, yung reference na yun. So ang hirap. So round 2, may mga multis din kasi si Dave dun. Hindi mo pwedeng hindi iskuran yun diba? Hindi mo pwedeng hindi iskuran yung mga multis ni Dave sa round 2, kasi isa rin yun sa mga strength. Yung performance niya malinis din. Unlike kay Blaser, may konting stutter, pero sobrang bawi naman. Kahit na magbawas tayo dun, I think mag-fall pa rin to sa tabla. Nahirapan ako. Pinagpapawisan na ako. Hindi, real talk na ang hirap. Ibang-iba sa live, ibang-iba dito. So, akala ko mas mapapabilis yung review ko dito, kasi napanood ko nga nung live nung March 8 ba? Tama, March 8. Tama, March 8. March 8 lang naman to. So, akala ko, to be honest, mapapabilis na yung review ko. Pero, hindi nangyari yon, kasi syempre, pinapakinggan natin bawat linya. And mas na-appreciate ko ngayon dito si Blaser.
Tapos kay Dave naman, medyo nababagalan ako. So, mahirap. So, excited na ako sa mga opinion ng judges kung paano nila binoto yung ganitong klaseng battle. Pero 1 and 2 ang hirap eh. Gusto mong ihang yun eh. Actually gusto kong wala mo ng score dun sa dalawang round na yon. Parang gusto ko siyang i-judge as a whole na lang. So, can we disregard the 8 points on round 1? Kasi yung round 2, tabla rin yun para sa akin. Okay? So, let's see kung ano yung magiging outcome overall. Round 3, pakinggan natin. Chess player ka, di ba? Round 3 game? Laging niyayabang kanyang kotse. Nitong hambog na tatuan. Pues ako yung makmak lang sa tournamentong nakakotse magagawa kong talunan. Oo, Okay. makmak lang. Sa daming kayang maibida. Sa dakdakan pambihira. Kaya paano sasabay tong taga-Pililya kung windmill lang kayang ipakita? Okay. Placer, kaya pa ba? Ganda yun. Parehas tayong representante ng Rizal. Pero sa accolades we're different. LA Clippers sa LA Lakers. Nasa iisang home court pero magkaiba ng achievement. 99 Okay. pa lang nandito ka na sa mundo. Oo, sa edad ikay lamang. Pero sa battle si Bakaman. Kaya kukulangin tong batang 90s sa nagbibigay ng 100. Ano, Blaser, kaya pa ba? Siya daw ay old school na rapper. Hinubog nila, putsch, maniwata. Sus, maniwala, isa kang fake MC. Kasi kung totoong idolo mo si Putsch, ba't sa pangalan mo na Blazer, tinanggal mo yung AE? That's crazy. Okay. Pero speaking of pangalan, mga Galing nun. Di ba kaya nyo pinili ang rap ninyo kasi yun yung nagre-represent sa sarili nyo, tama? Ba't sa kanya tila malabo? Kasi mahilig to sa malalalim na salita. Tugma ang bihira nyo lang maririnig, dyan yung pyesa niya nakabalot. Tapos alias mo, tunog banyaga. Paano di mapapakamot? Kung nababagay sa'yo yung Blazer, ba't gamit na gamit mo yung Tagalog? Panindigan mo rap name mo, tignan mo ko. Double D, double damage. Kasi yung banat mas makirot. Si Manda, baliw talaga. At sa battle, sobrang likot. Si DJ Kenneth, putang ina mo, bingot! Pero balik tayo sa kanya. Kasi sa rounds, magaling daw kumag-handle. Bihasa na sa street ball. Kaya na-break na daw yung ankle. Natila da professor. Pwes tignan natin kung kaya na ba ng buto mo ngayon nakaharap mo, bone collector. Ako yung nag-champion sa flood. Nalaro lang sa salita ang ginamit na panglamon. Pero sa paglaon ay nadagdagan pa nga yun. Kaya mali ka ng hinamon. Ikaw ang makakabaong. Kasi paano mo pa ako mapapatay ngayong di na lang wordplay aking baon. Kasi kaya ko na mag-bars, mag-flow, at kahit metaphor. Kurt Platt whiskey in a teapot ethanol. Basta niya tinalo na dati, di ba? Sabihin niya, tinalo na niya na dati si Rapian, paano pa ako? Putang ina mo, uhugin pa siya noon at nagraragmi pa, mate. Pero kung ngayon yung ginanap, tsak madadali ka, Blaze. Patunay lang yun na kaya mo lang talunin si Rapian back in the days. Ano, kukumpara mo din ako kay Wilson? Sige, tuloy ka lang dyan, bro. At makinig sa... Ito na yung hinahanap kong Dave. Ito, komentan lang natin to. Kasi, para sa akin, ito yung pinakamalakas na round ni Dave. Real talk. So, Dave, iba yung sulat mo sa round 3, iba yung sulat mo sa 1 and 2. So, I don't know what happened. Hindi ko alam kung sinadya mo ba yon. I don't know. Pero, ito yung round na pinakamalakas ni Dave. Hindi pa tapos ha. Hindi pa tapos yung round 3 ni Dave, pero feeling ko ito yung pinakamalakas, may mga epektibong punchlines. Although may mga joke siya dito, ayos yon, mga singit-singit. Sobrang seryoso kasi ng 1 and 2 niya. So I think kulang din yun sa balance. More on atake talaga yun eh. So feeling ko yun, isa rin yun sa mga dahilan kaya parang maraming dead air. Kasi ito, tingnan mo, round 3, nagsingit siya ng joke. Tingnan mo, nag-iba yung aura.
Nag-iba yung aura, and every punchlines parang andali na lang i-absorb eh. Kasi nakakuha si Dave ng transition na kumbaga pang-open kumbaga opener sa minds ng nanonood, na nagsingit si Dave ng joke doon. So at some point aabangan ng mga nakikinig or ng mga nanonood yung next na linya, kung magiging jokes ba yon, or so ibig sabihin bukas yung isip nila doon, at ma-absorb nila kung ano yung parating na linya ni Dave. And para sa akin, ito yung pinaka maraming effective na linya, pinaka maraming pumapasok at tumatama kay Blazer. So ayun, nakita ko na yung kulang sa 1 and 2, yung opener, pang-opener, yun talaga. So 1 and 2 seryoso eh. Kita nyo yun, kita nyo naman yung atake ni Dave doon, sobrang seryoso. Round 3 may mga mix up, and naging opener yun para mas ma-absorb ng nanonood yung mga bara niya. Yun. So hirap na hirap ako kanina, hindi ko kasi malaman kung ano yung nangyayari, no? Iba yung approach ko sa live, iba yung approach ko sa video. So ako gulong-gulo ako, bakit ganun? Kasi yun nga, gaya nga nasabi ko, hindi naman ganito yung sulat ni Dave sa past 2 battles niya na na-review ko. So I'm wondering eh. Tapos ngayon round 3 nakita ko na yung difference, and ito yung so far ito yung pinakamalakas na round ni Dave. Patunay lang yun na kaya mo lang talunin si Rapian back in the days. Diba? So may mga ganong linya si Dave kanina. Tama? Yung approach ba? Ganon, technical, 'di ba? Pero anong nangyayari kanina? Nadadaanan lang, hindi na-appreciate. Ngayon, na-appreciate na yung ganong momentum, yung ganong approach, kasi sabi ko nga sa inyo, may naging opener eh. So mas na-absorb talaga ng tao na yung mga susunod na linya. Yun. Patunay lang yun na kaya mo lang talunin si Rapian back in the days. Ano, kukumpara mo din ako kay Wilson? Sige, tuloy ka lang dyan, bro. At makinig sa katang to, dahil ito ay sampal ko. Kasi di lang titulo yung kukuhain, pati yung nilapag niya na 10. Hanggang makita mo yung sinasabihan mong low budget na Rapian, mamaya pumapaldo. Pero alam ko naman na di yun mangyayari. Kasi si Vince ginagawa na lahat para yung title ikaw na makahawak. Kasi bukod sa pagluto ng laban, paglalagay ng butaw sa yung bracket, may isang kalayaan pa yung binala, kasi tumawag to sa akin. May matatanggi. Sabi niya, Dave, kung tapos ka na magsulat, pwede ko ma-check kung 32 lines talaga. Talaga? Fuck you! Kumparing dikit mo yan si Blazer, kaya bistado ko na yung sadya. Kaya di ko pinakita aking notes kasi alam kong ikakanta mo sa kanya. Lumang tugtugi na yan. Uutuin nyo pa ako para sa finals tumatisod. Gusto nyo pa makita aking rounds? Di nyo ako mabibilog. Strongest round, tol. Kala ko pa naman kaya mo ginawa to para yung hip-hop sa Rizal umangat yung kalidad. Kaya di nga ako nag-alilangan sa offer mo kahit marami diyang oportunidad. Sumali ko dito para patasin yung kompetisyon dito sa liga, tapos ibababa nyo kredibilidad. Iangat ang battle rap scene sa ating lugar. Puro kalokohan tong lecheng to. Kaya anong para sa Rizal, baka para sa best friend mo? Kaya anong para sa Rizal, bakit para sa best friend mo? Pati si Vince sa akin dinamay, para dalawa na sila madurog sa aking verso. Oo, ginamit ko tong host para mapatay tong Blaze, kaya nga may narinig kayong bumbero. Di ko alam kung ano sasabihin ko. Si Dave lang makakasagot na ito. Hindi ko kasi natanong to nung live at pati nung nagkausap kami. Yung alarm ba na yon is set up? Kasi nung nanonood kami nito sa live, akala talaga namin may para sa men may dumaan talaga. I don't know eh. Kasi ang dating is parang may dumaan talaga na bombero.
or bumbero or ambulance ata yon, I don't know, basta may ganong alarm. Tapos biglang nasingitan ni Dave ng ganon. So parang ano parang coincidence na may ganong sulat si Dave tapos may ganong alarm, 'di ba? So question, Dave, setup ba yon or coincidence? 'Di ba? So yun yung question eh. 'Di ba? Pero ang lakas pa rin. Strongest round, sabi ko nga sa inyo, strongest round ni Dave tong round 3. May, para dalawa na sila madurog sa aking verso. Oo, ginamit ko tong host. Ulit. Alba para sa best friend mo. Kaya anong para sa Rizal, baka para sa best friend mo. Pati si Ben sa akin dinamay. Para dalawa na sila madurog sa aking verso. Oo, ginamit ko tong host para mapatay itong Blaze. Kaya nga may narinig kayong bumbero. Grabe, no? Halimaw, no? Uking inang yan. Speechless, pre. Hindi kayo yung pinunta ko dito! Kayo yung mga bitch sa occasion! Oo, wala akong pakisabihin at sa kamatis I will bring home the bacon! Kaya ano, Blaser, kaya pa ba? Paulit-ulit na yung tanong, hindi pa nagigets. Di ba sabi ko sa inyo, chess player to, kaya kanina ko pa chinecheck! Kita nyo? Pinalis tong puro rhyme scheme nang mapanurit may alam. Pagtapos nito, meron na akong multiple championships. Ikaw hanggang multi ka na lang. Props dun, pre. Strongest round ni Dave yun. And question pa rin sa isip ko yon, kung yung alarm ba na yun is set up or coincidence na may dumaan talaga. Pero nasa sulat eh, 'di ba? Nasa pattern ng sulat ni Dave. So I think kasama sa setup yung ganun. I don't know. Pero yun lang yung masasabi ko. Dahil sa naging opener ni Dave na may mga jokes, mas naging understandable, mas naging absorbable yung mga haymakers niya dito. Halos walang dead air tong round 3. Ayun ang difference ng round 3 niya sa rounds 1 and 2. Rounds 1 and 2, na breakdown naman natin. Ang daming dead air doon, ang bagal ng facing, ang tagal ng setup, ang tagal ng hindi nagpe-pay off yung punchlines doon sa setup na yon. Kung meron man, hindi masyadong mabigat, hindi masyadong dumidiin. Ganon din sa round 2. Pagdating sa round 3, nagkaroon ng mix. Nag-spit ng jokes, comedy, setup, tapos biglang na-appreciate na ng tao dahil nga doon sa naging opener. Na-open yung utak ng mga nanonood dahil doon sa ginawa ni Dave. At ayun, naging free sa mga linya yung nanonood doon at mas na-absorb nila yun ng mas mabilis. At yun, strongest round, real shit, strongest round ni Dave yung round 3. And let's see kung ano magiging round 3 ni Blaser dito. Go. Ang inanto, bobo. Halatang walang alam. Narinig daw yung bumbero, gagong naririnig yung alarm. Yo, last round. Game. Okay, game? Game! Mga rapper sa bundok. Kapag may sumali yung requirements, nakakatanga. Bukod sa naka-bars, naka-multi, naka-wordplay, dapat nakapaa. Pag bumababa ng bayan, napapaaway talaga. Paano di kayo aasarin? Lagi kayong may pana na dala. Nagpas ka na sa bonus round. Dito promo lang sa Dep Store.
Yung composure mo sira, miski sa Buddha magpa-mentor. Pagkatutok, naka-stable. Sharpshooter, walang airball. Parang binombang solemn place. Pagkalabit, wasak yung temple. Ulit. Stable. Sharpshooter, walang airball. Parang binombang solemn place. Pagkalabit, wasak yung temple. Okay. Pagkalabit, wasak yung temple. Labanan mo ako ng may sining, nang walang chismisang maganap. Yung may tintang pagkinaadikan, may iwan sa balat. Sa akin dilang pamagat, tawagin bilang alamat. Aabot ba sakaling kingan katapat? Kung sakaling kingang katapat. Okay. Si Dave Denver, pinost ng haras. Pag full prep kada layer, nakakapusoy ang lakas. Straight out of the box, main card sa unang labas. Miski si Rapyan, tanungin, paano ko pinitas yung alas? Pagiging champion mo sa one-up. Sige, address natin sa battle. Nung mandaya ka sa oras, makuha lang na walang hassle. Okay. Sobrang haba ng sentence. Daig mo pa si Jeffrey Dahmer, ikaw yung merong violation, na-take down pa yung channel. Sa paggugulang ka na-expose. Si Chanel kasi yung nakalaban ni Dave sa 1-up 2 finals, si Chanel. Sobrang haba ng sentence. Daig mo pa si Jeffrey Dahmer, ikaw yung merong violation, na-take down pa yung channel. Sa panggugulang ka na-expose. Wala kang lusot na mapupuntahan. Hindi porket may belt, tol, hindi na mahuhubaran. Hindi ka aangat. Ganda nun. Grabe consistent si Blaser sa technical. Ganda nun, no? Nagustuhan ko yung hindi ibig sabihin may belt din na mahuhubaran. Ano ba yun? Belt, tol, hindi na mahuhubaran. Diba? Hindi Grabe yun. Malakas yun. ka aangat in short. Suot kong sapatos, sukat mo yung luwang. Tsak naka-tailor made sa blazer habang si Dave nasa bottom ko lang. Lumilitaw pagiging champion sa mga kalaban na banban. Ngayong nakarating ka sa hanggan, may tsansa na may kalagyan. Para lamang anestesiang kumalat sa kalamnan. Maging ikaw na mismong champion, pag ako kaharap mo, baka hindi mo naramdam. Ngayong ako katapat mo, baka hindi mo naramdam. Kaya kung proud ka sa naani, ako sa daming napagtaniman. Di mo nakita yung nagsaka, inabutan mo lang yung hapagkainan. Ilan man champion, iluwal ng Putang plan. inang yan. Di mo naabutan yung ano yun? Tangina. Kaya kung proud ka sa naani, ako sa daming napagtaniman. Di mo nakita yung nagsaka, inabutan Di mo nakita yung nagsaka. mo lang yung hapagkainan. Shit. Tangina, mas na-appreciate ko si Blaser sa dito sa ang hirap. Ito real talk lang. Ang hirap sundan ni Blaser sa live. Sa akin para sa akin. Pero ngayon, pucha, sobrang na-appreciate ko yung mga linya niya. Yung pagkakaroon niya ng mga ganun, puta. Hindi mo na abutan yung nagsaka, na abutan mo na lang yung nasa pagkainan. Ano yun may punto dun diba? Grabe yun. Champion, iluwal ng blood. Pero kung kasaysayan ang babalikan, kami ang top dog ng batch 1 bilang Cerberus, hindi yun mapapalitan. Time! Pang inawasakan Ano to? May may tugtog baka makapiright tayo, kaya ayun. Okay. Tayo, nakita pa yung cellphone ko dyan Okay. Putang hirap. Tayo na 1 hour na pala tayo nag-uusap dito. So ang hirap sabihin kung sino yung panalo doon. Ulitin ko lang, nung live binigay ko yung boto ko all 3 rounds kay Dave. Ay hindi, mali, sorry. 1 and 3 kay Dave, binigay ko yun. 1 and 3 kay Dave. Yung 2, alam ko, ano ba yung napag-usapan?
ayoko na mag-backread. Nakalimutan ko na. Pero, alam ko 1 and 3 binigay ko yun kay Dave. Tapos, yung 2 binigay ko yun kay Blazer. Yun yung pagkakatanda ko sa boto ko. Gusto nyo ba mag-backread ako? Sige. Mag-backread tayo. Teka lang. Saan na ba yun? Wait lang ah. Give me a minute, guys. Give me a minute. Habang nag-iisip ako. Ayun, tama. Tinabla ko pala yung round 2. Nung live Boto ko, ito nung live. Boto ko round 1, DD. Round 2, tabla. Round 3, DD. So, ayun yung live voting ko. So, sinabi ko lang sa inyo, meron akong ano dyan eh. Hindi ko pa binubura talaga yun. So, ayun talaga yung live judging ko. So, ngayon, ang hirap. Kasi, ayun nga, tulad nung live judging ko, round 1, binigay ko yun kay Didi. Pero ngayon, sa review natin, binigay ko ng tabla yun. Kasi, ayun nga, slow start si Dave. Ang dami niyang dead air doon. Second half, doon pumalo yung mga effective punchlines. Props doon. Pero, ginawa ko siyang tabla dahil nakuha kagad ni Blazer yung pinaka-momentum niya. At mas na-appreciate ko yung mga linya ni Blazer dito, especially yung mga technical niya, yung mga, which is ayun talaga yung style ni Blazer, yung technical, pero mas na-appreciate ko siya ngayon dito. At may mga ano tayo, kumbaga mas pwede kasi nating, pag di natin naintindihan, pwede nating i-backward, at mas na ano ko yun, mas na-appreciate ko si Blazer sa mga ganong linya. So tinabla ko yun. Sabi ko nga sa inyo, mahirap balansehin yung ganong approach na hindi balance yung first half tsaka second half, tapos mas nakuha agad yung momentum, mahirap. So tinabla ko yon. Round 2, sa pagkakalam ko, tinabla ko yung round 2 ngayong review natin. Tama, kasi sabi ko nga sa inyo, diba, kung pwede nating i-disregard yung round 1 na vote ko para as a whole ko na lang siya bibigay, as a whole ko na lang siya i-judge. Pero yung round 3, malinaw yon, Dave Denver. Strongest round ni Dave Denver yon. Actually, binigyan ko siya ng 9-8 dito sa live judging, pero ngayon bibigyan ko siya ng 10 points dito. So, ang hirap, di ba? So, possible kasi rounds 1 and 2 tabla, pero sa round 3 nagkatalo. Na bibigay ko yun malinaw kay Dave Denver. Kasi sabi ko nga sa inyo, di ba? Nagkaroon ng opener si Dave Denver na yun yung naging way para ma-absorb lahat ng mga tao, ng mga nakikinig, ng mga nanonood, yung mga paparating na linya. At malaking factor yung mixed approach, 'di ba? Technical, nagkaroon ng technical, bars, jokes, comedy, si Dave, 'di ba? Kaya yun talaga yung naging way para mas ma-absorb ng mga nanonood yung mga paparating ng linya. So, ayun, ang galing. Magkaiba man yung naging approach natin live tsaka online, pero I think it will end pa rin na ibibigay ko yung boto ko kay Dave. So, ayun lang, simple lang. Round 1, binigay kong tabla. Explain ko naman. Round 2, binigay ko pa rin ng tabla yon. Na-appreciate ko si Blazer dun sa 3-2. Alam ko, sa round 2 yun, yung 3-2. Pero, yun nga, same yung approach ni Dave yung second half dun pa rin lumalakas. First half medyo slow start, tapos pagdating second half, okay, so that's it. Round 3 binigay ko yung kay Dave. So ibang klaseng sabi ko nga sa inyo, yun yung strongest round ni Dave, at ayun yung hinahanap kong strategy, retens ni Dave, na ganun ko kasi nakita yung battle niya kay Shoja tsaka kay Dice. Ganun ko nakita yung structures ng sulat niya sa round 3. So I'm wondering bakit hindi naging ganun yung approach niya sa 1 and 2, diba? So possible nga possible nga 1 tabla, 2 Blazer, tas round 3 Dave Denver. Pero kung ganun man yung magiging boto ko, ito ang initial vote. 1 and 2 tabla, round 3
Dave Denver. Yun yung initial vote. Pero pwede nating sabihin round 1 tabla, round 2 Blaser dahil nga doon sa naging creative siya doon sa 3-2, 32 lines, 3-2 na Shaquille O'Neal, Magic, diba? Naging creative. Pwede nating ibigay kay Blaser yon. Okay? Para lang mas makita nyo yung visualization or mas makita nyo yung mas maintindihan nyo yung pinupunto ko sa battle na to. Kasi sobrang dikit talaga. So, para sa akin, ganon. No? Ulitin ko lang, yung initial vote ko, rounds 1 and 2 tabla, round 3 Dave Denver. Or, round 1 tabla, round 2 Blaser, round 3 Dave Denver. Then, kung paano tayo paano tayo mamimili kung sino yung panalo sa battle na to. Syempre, strongest round ni Blaser yung round 2, then strongest round ni Dave yung round 3. So, kailangan mo lang pagtapatin yon. And para sa akin, litaw pa rin na mas naging malakas, mas naging creative si Dave sa round 3. Kaya, I'll go with Dave Denver pa rin dito. So, props kay Blaser. Appreciated, Blaz. Tayo na. Real talk, mas na-appreciate ko si Blaser dito. Mas naintindihan ko yung estilo niya dito, yung pagiging technical niya. Pero, yun para sa akin, mas malakas yung round 3 ni Dave compare sa round 2 ni Blaser. Yun. Wala nang score, guys. Wala nang score. Ang hirap Dave Denver, para sa akin. Maros presents Di Naman To! Magiging sa mga beses para sa dalawang to! Grabe. Grabe yun. Pero ito, dahan-dahan lang. Ang boto ng Urado! 5, 2, magiging tayo lahat para kay Blaser! Let's go! Tangina, luto. Congrats kay Dave Denver. Ang lakas naman nung ginawa niya. Feeling ko maganda naman yung naging finals. Good luck na lang sa mga hurado kung paano nila i-breakdown. Ayun, shoutout pala kay Johan Bagnes. Okay, props kay Blaser doon, pero yun. As is, Dave, nagkaroon lang ng changes sa boto ko per round, pero it turns out na Dave pa rin talaga yung naging result para sa akin. Shoutout sa mga nakasama ko una hanggang finals yun. Kasi pa rin sila ng resulta, ang ganda ng laban namin at yun, kita tayo sa mga susunod. Malato! Isa ako sa bumoto kay Blaser. So medyo sobrang nagkaroon ng konting problema sa pagpili ng panalo kasi kung i-base mo siya round per round, so yung round 1 pwede siya maging tabla. Yung round 2 siguro lamang ng bahagya si Blaser, yes. Then sa round 3 doon naman lumamang din si Dave Denver. So bago, 'di ba? So sabi ko sa inyo pwedeng ganun 'di ba? Tama tayo ng ng second judging. Na pwedeng round 1 tabla, 2 Blaser, round 3 Dave. Pwedeng ganun Pares kami ni MZite, pero binoto niya si Blaser dito. Bago to magsimula, meron silang existing rule na 32 nga daw na may disqualification na sa lalampas. Then yung round 3, so aminado naman si Dave Denver na lampas siya dun sa round na yun. So para sa akin, imbes na parang i-disqualify siya sa round na yun, is ginawa ko nilang tabla. So parang madidisregard ko yung lamang niya dun sa round 3 kasi nga sumobra siya sa oras. And kung mapapansin nyo, nandun din sa later part ng round niya yung mga punchlines. Punchlines, okay. So yun nga. So para sa akin, para lang maging fair na 32, so ginawa kong tabla yung round 3 nila. Then kung punchline counts naman, magiging ganun din yung resulta kasi yun nga, mababawasan naman si Dave Denver ng punchline count. So ang magiging ending is lalamang si Blaser dahil nakuha niya yung round 2, then yung 1 and 3 magiging tabla. Kaya yun, sobrang hirap siya. Pero yun syempre may rules yung bawat liga, may rules yung tournament. So kailangan nating sundin yun. Kaya yun, congrats pa rin kay Dave Denver at congrats din kay Blaser. Yono Da Vinci. Okay. Binoto Okay. Blaser. Unang-una, round 1 para sa akin, sobrang dikit talaga ng battle. Round 1 para sa akin, binoto ko
si Blaser, konting-konti lang. Sa round 2, may konting slip up si Blaser doon. At sobrang linis naman ng performance ni Dave. Kaya binoto ko si Dave sa round 2. Actually, round 1, round 2, napansin ko na talaga na sobrang nahahabaan ako dun sa round si Dave. Kaya nung round 3, trinay ko siya na bilangin. At napansin ko, halos nasa siguro mga kalahati nung rounds ni Dave. Umabot na ako doon sa 32, kahit na binibilang ko pati yung adlibs, umabot na siya sa 32. So, kaya tumagal yung judging kasi tinanong namin muna kay Vincent kung ano ba talaga yung rules, kung talagang strict ba tayo sa 32. And it turns out na inamin din naman ni Dave na lumagpas nga daw siya sa 32 sa third round, which is yung lagpas niya na yun pa yung mga sumusuntok siya ng todo. Siguro gets nyo naman yun bilang 32 lines lang at kung sumobra doon, disregarded na para sa akin yun. Kaya nakuha ni Blaser yung third round. Yun, ang boto ko round 1 and round 3 Blaser, round 2 Dave Denver. Pero congrats kay Dave Denver, sobrang lakas ng battle na yun. Okay. It's Taoma. Okay. Bumoto kay Dave Denver. Una sa lahat, sobrang karangalan na mag-judge sa laban na to, lalo't finals. Sobrang dikit. Pero yun, breakdown natin isa-isa. Bakit si Dave Denver yung binoto ko? Round 1, binoto ko si Dave. Sobrang dikit yun. Nakala ko talaga tabla na. Kaso, unang bumanat si Dave. Ang nagkatalo lang yung ender. Mas malakas yung ender ni Dave Denver. Kasi pareha sila Pareha silang nakasandal sa 4 bar set. So, tama rin. Para sa akin, yung round 1 kay Dave Denver. Round 2 naman, doon, parang yun, binigay ko yung round 2 kay Blaser. Pero pwede nga tabla lang din. Okay. Ganun tsaka dikit. Pero yun, binoto ko yung round 2 kay Blaser. Kasi, kumbaga, dun yung mas malinis din. O pwedeng pares lang. Pwedeng tabla. Pero siguro, isang punchline lang yung binoto ko. Isang punchline lang yung lamang ni Blaser sa round 2. Sa round 3 naman, binoto ko si Dave Denver. Dahil ang ganda rin nung parang may in-expose siya na ewan ko kung totoo, pero convincing. Yun, malinis yun, round 3 kay Dave Denver. Ngayon, parang may issue na dun nga sa rules na gano'n. Para sa akin, mas mabagal kasi mag-deliver si Blaser So parang mas matagal yung round niya. Ngayon, kay Dave naman, mabilis, pero sabi, marami raw. Mas sobra yung linya. Kaya parang pantay lang yung oras, pero para sa akin kung tatapesan man yung rounds ni Dave, mas lamang pa rin siya para sa akin kasi mas rekta yung mga suntok niya kay Blaser. Yun, sobrang classic na laban. Congrats sa Insane. Congrats kay Insane. Binoto ko si Dave Denver. Congrats din Blaser, champ. Yan, good kid. May ginawa akong listahan. Hindi ako bumasa sa mga time limit na binoto ko si Blaser. Bali, ang ginawa ko, nag-punchline count ako nung para sa akin, tumatak. Okay. Patatandaan ko siya hanggang pag-uwi. Ganun ako tumingin. Saka kung sino may magandang ender, saka mas malinis ang performance. Pero ang round 1, binoto ko doon si Dave Denver kasi ang ganda ng ginawa niyang set na tone para makuha agad yung crowd sa kanya. Tapos nanabawi naman yun ni Blaser. Pero para sa akin naman si Dave Denver ng round 1. Tapos sa round 2, para sa akin naman din si Blaser ng 2 points lang. Kaya ayun, nagtayo na sila sa akin. Tapos ang nangyari sa round 3, ang naging issue nila, mahaba din ako ni Dave Denver, pero binaliwala ko yun. Nagpacify na ako sa punchline count na ginagawa ko. Sa akin nagtabla yun. Bali, ang naging deciding factor ko rin dyan kung sino yung mas tinapos yung round nila na mas maganda. At para sa akin, 2-1 yun, mas maganda yung may mas magandang mga naging ender si Blaser kumpara kay Dave Denver. Pero sa linis naman, para sila nagkaroon ng starter. So ayun na nang naging deciding ko. Lumabang na sa akin ng 1 point or 2 points si Blaser. So, Blaser. Okay. Yo, Lord Manuel, binoto ko Blaser. Ang dahilan is, wala na, nakinig ako sa mechanics ng putang ng Vincent na yan. Pero kung punchline counts, alam nyo naman, naunang sinabi ng karamihan na lamang talaga si Dave Denver, round 1 at round 2. Doon, round 3. Sorry, round 1, round 3. Pero, yun nga... round 1 and 3 talaga? Diba? Sinunod natin yung rules sila na sinabi raw ng organizer sa mga MC, kaya ang binoto is Blaser dahil sa
pasok lahat ng linya niya at hindi namin ma-measure kung nasaan yung punchline na sinasabi na nasa loob na 32. Pero kung bibilangin mo talaga, lumalabas na talaga si Dave. Kaya gusto ko maniboto si Dave dahil sa ganda ng pinakita niya sa 1 and 3. Hindi na siya nag-matter kasi kinancel namin yung para lang sa rules ni Vincent. At yun, binoto ko si Blaser. Gagi. Ang linaw ng ang linaw ng boto ni Lord Manuel na sabi niya, 'di ba? Gustuin man niyang iboto si Dave kaso may hindrance dahil dun sa wall or dahil dun sa rules nga ng incense. So, sayang. Yo, Anthony, Motos Battle League, Flip Top Battle League, Safe House. So, boto ko, round 1, mabilis na lang kasi mahaba na rin naman ang naging kwentuhan nila. Round 1, score ko kay Dave Denver ay 15, ang kay Blaser ay 12, so panalo si Dave Denver ng round 1. Round 2, ang score ko kay Dave Denver ay 12, samantalang kay Blaser ay 13, so panalo si Blaser sa round 2. Okay. And sa round 3, ang score ko sa kanila punchline counts ay 17 kay Dave Denver at 12 kay Blaser. So 5 yung lamang, pero nag-minus 3 ako dahil sinabi nga na lagpas daw sa oras. Hindi ko dinisqualify yung round ni Dave kahit nakita kong mahaba nga. Ang ginawa ko na lang ay nag-minus lang ako ng 3 points. So, ang naging score ko ay round 1, Dave Denver, round 2, Blaser, round 3, Dave Denver. Kaya Dave Denver sa akin. Tong ina, Antonym, sana ganun yung naging judging din ng iba, no? Pero agree ako dun sa kung paano ginudge ni Antonym yung hindi ko ina-expect na si Antonym yung bobotong isa kay Dave. Si Eds kasi nakausap ko na yun si Eds nung live kung sino yung boto niya, and sabi nga niya is Dave. Pares nga kami actually ng boto niya na 1 and 3 Dave Denver. Tapos yung 2 tabla. Tapos hindi ko kasi kilala kung sino yung isang bumoto kay Dave noon. So hindi ko ina-expect na si Antonym. Akala ko si Chaboy pa yung isang bumoto kay Dave. So yun, nagustuhan ko kung paano binreakdown ni Antonym yung boto niya dito, na hindi nga doon niya dinisqualify yung round 3 ni Dave. Instead nag-less na lang siya. So malaking factor pa rin naman yun kung nag-less. Kung halimbawa dikit yung naging battle tapos nag-less ka ng ganito dahil nga mahaba yung round, so possible pa rin na lumitaw yung lamang ni Blaser. Pero since ine-explore ko lang yung boto ni Antonym, no? In-explore ko lang. Halimbawa, ayun, naintindihan ko yung punto ni Antonym na hindi niya dinisqualify yung round 3 ni Dave. Instead, nag-less na lang siya ng ilang lines. Kumbaga, parang binura na lang niya yung 1, 2, 3 na effective haymakers para hindi lang ma-disqualify. And yun, if ever dikit man yung battle, kung magle-less man si Antonym ng points doon, pwedeng lumabas na kay Blaser yung vote dahil nga may less. Pero since naging malaki yung lamang ni Dave dun sa battle na yon, kahit na nag-less si Antonym dun ng mga ilang lines, lalabas pa rin ang lamang si Dave, no? So ganun yung gustong ipunto ni Antonym sa judging niya. Yun, nagets ko yun, nagustuhan ko yun. Si Mayeng kasi hindi sumipot, guys. Kaya nakunan daw siya kasi masabi ko lang, get Wilson Mayeng, putang ina mo. Gago. Okay, ayos. Congrats sa Atmos 2. Siyempre kay Vincent. Magandang finals. Halos nasabi na nila lahat, no? Pero ito na lang, simple na lang. Binoto ko si Blaser. Mas pinakita niya na, para sa akin mas pinakita niya yung karapat-dapat pang finals talaga. Tapos meron pa silang parang mahigpit na rules sa tournament. 32 lines daw.
Tapos kahit hindi naman pakinggan si Didi, halatang ano siya, sumuway siya sa ganong limit. Tapos maganda yung mga pinakita ni Didi. Kaso yun nga, Blaser nanatili yung talas, walang ganong chismis, pang battle, skills talaga pinakita. Oo nga skills. Lang ako sa sa chismis lines. Okay din yun, pang basagan yun, pero dapat hindi laging ganon, kasi kung sobra na minsan hindi na maganda. Ayun nga. Respeto pa rin kay Dave Denver. Parehas silang deserving, pero ang boto ko para sa aking point of view, Blaser. Peace, Manda Baliw. Ayun, Okay. Tayo ng haba ng review natin sa battle na to. Pero ayun, nasabi ko naman yung mga gusto kong sabihin, and props syempre kay Blaser. Sabi ko nga, ulitin ko lang, mas na-appreciate ko si Blaser sa review na to. Tangina, yung mga technical niya, tangina, litaw na litaw yun. Ang ganda nun. Naging basta. Then Dave Denver, mas nakita ko din na marami siyang lapses dun sa round 1, pero possible nga kanya pa rin yun. 'Di ba? Okay, congrats syempre sa both MCs na deserve nila. Ano yun? No shit. Deserve nila yung spot sa finals. Pinagtrabahuan nila yan. 'Di ba? Pero ayun, props syempre kay Dave, props and congrats kay Blaser. Tangina, solid na match up yun. Wala na akong masabi. Tangina, ang ganda ng battle, no? Maganda siya nung live, pero mas na-appreciate ko siya dito, especially Blaser. So ang galing nun, pero dikit sobrang dikit. Either way yung battle para sa akin. Kumbaga, pwedeng kay Dave, pwedeng kay Blaser, and the judges has spoken, and congrats to Blaser. And syempre bawi pa rin ng mas malakas Dave, and kay Blaser syempre boost yan, no? Boost yan for him para mas galingan pa. Alam ko maraming magiging haters si Blaser, kasi laban niya kay MJC. Parang ang daming naging haters ni Blaser, na dapat hindi sa kanya yon, no? So alam ko ready si Blaser sa mga ganyan, kaya fuel para kay Blaser yan, para mas galingan pa. And kay Dave naman, syempre gawin niya rin yung fuel to para mas galingan pa sa mga susunod na battle. Congrats sa dalawang MC, pares tropa yan, pucha. Nakakausap ko yan both sa kakaasaran pa kami nito ni Blaser kapag nagkikita kami sa mga events. So congrats Blaser, puta champ. Then kay Dave, congrats pa rin kasi magiging tatay ka na, sabi. So yun, kita-kits tayo sa next na review. Tangina, episode 1000, ganito yung bungad. So yun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.